Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sira-sirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami, nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa Isaaga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasim Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayugaga Pilipinas, mayugaga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag gutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man gabahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Hunyo 25, tuig 2026. Hinababyan ang ika-4 kag katapusan ng Webes karon nga bulan sang Hunyo tuig 2026. Sa kinandal, maging kapod ninyo, tub-tub, alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alagad, JP Hervas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, sa mga kauturan naton sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton nga mga abiyan gikan sa Negros Occidental, mayad-ayad gaaga sa inyong tanan. Inatamel tuman sa isa kabad ayad gaaga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad
nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Mabiyan sa aton nga pagpakalagad subong nga aga makaupod naton sige lamang madugay ang aton mga abyan gikan sa NIA Region 6 kag sang the Mission to Seafarers. Una naton nga mapakig-angutan mga abyan sige lamang madugay Sister Steve Cordero, ang OIC sang Institutional Development Division sang NIA Western Visayas, agad hibaloon mga biyan ang tuhoy sa latest nga development sa bahin sang Halaur. Kamusta na ang ining proyekto sang gobyerno nga ginalauman makapasanyog pagid sang produksyon sang palay kag iban pa nga mga produkto sang Western Visayas. Gibaloon taman kay Sir Alfred Van Garferio, ang Program Coordinator sang the Mission to Seafarers, ang tuhoy sa ila sining nga mga aktibidad para sa aton nga mga seafarer kag sa ila tagsa ka pamilya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Bantayan mga biyan sa aton sining pagpakalagad sining lamang madugay ang aton sining pagpakighinon-anom sa aton nga mga bisita of the day. Sa ato naman nga balita nasyonal, padayon ang pagpalabot sa gobyerno mga biyan sang bulig sa mga kultura naton nga apektado sang linog nga nagtayog sa Mindanao sang sinigilamang nga Hunyo. Sandig sa pinakulihing data sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, nagdangat na mga biyan sa 451 million pesos ang napanagdag humanitarian assistance sa mga kauturan nato nga napektuhan sang sining pagtayog. Nagdangat mga biyan sa 635 ka barangay, 382,740 ka pamilya, kag masobra sa 1,000,000 kag 600,000 ka apektadong tawo ang narakod mga biyan sa sining magnitude 7.8 earthquake nga nagaluntag mga biyan sa Maasin, Sarangani and affecting Regions 9, Regions 11, Regions 12 kag Barm. As we speak mga biyan, may pila pa ka mga pamilya, around 23,568 ka mga tawo ang nagapabilin sa evacuation center, samtang 63,351 pa ang nagatiner naman sa ila sining mga himata o kung kakilala. Inbasalig na sa aton sining gobyerno nga may ara sang bastante nga bulig 5.5 billion pesos nga gintingog nga humanitarian assistance ang handa nga ipalabot sa mga apektado nga pamilya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 na sa aga. Sa sining oras mga biyan, kaupod na naton via Zoom ang aton nga bisita coming from NIA Western Visayas, Sister Steve Cordero. Sir Steve, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Ayun, Sir Steve, hindi ka audible right now. Mayong aga, Sir JP, kag sa tanan natin nagpalamati sa balita, issue kag iban pa. Thank you very much for having us on behalf of our regional manager, Engineer John Albores. We are very joining your program this morning. Ayun. Sir Steve, sa mga kultura natin na pamangkot sa kung ano na ang estado karon sa ginabantayan nga Halaur project, kamusta na ang JRMP2? Sir JP, ang aton nga project, ongoing sa gihapon ang implementation, and we are happy to inform our listeners nga ang aton nga project is on schedule. As of May 2026, ang aton nga overall physical accomplishment is
Ayun, balikan natin si Sir Steve. Sige lamang madugay. It seems apektado karon ang iya sining sulod mga biyan pangod sang network connection. Balikan natin mga biyan si Sir Steve Cordero sige lamang madugay to check sang latest nga update sa Halaur River Multipurpose Project 2 kunang JRMP2 mga biyan nga kung inyo madugduman ginapangunahan gid mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial switch on sa pag-operate sang sining dam. Balikan natin mabiyan sa sining oras si Sir Steve Cordero sa NIA Western Visayas. Sir Steve, once again, mayong agagid sa imo kag welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Sir JP, mabatian na ako? Yes sir, klaro na sir ang imo sining audio. Alright. Sir, sa akong ginapaathag kaina no, ang aton nga project is ongoing. On schedule kita kag as of for all physical accomplishment ara sa 84.81%. So lapit na lang gid matapos ang aton nga project Sir JP kag ang aton nga ongoing works ara subong naka-focus sa aton nga irrigation component. So sa aton nga Highline Canal which is our main conveyance canal, ang aton nga ongoing works nga ginatapos na sa aton mga contractors ara sa 0 plus 090 to Station 37 plus 564 kag sang May 18, 2026 Sir JP ang nabilin nga section sa aton nga Highline Canal halin sa Station 37 plus 564 to 80 plus 736 na bid naman naton kag naka-mobilize na ang aton nga mga contractors. With all of these nga mga ongoing nga mga activities sa aton nga project, we are positive that we will be able to finish the project by the end of December 2027 and we can have the full operation of the project by the first quarter of 2028, Sir JP. Sir Steve, sa mga kultura naton nga pamangkot, ano pa nga mga area ang wala pa karon nasuguran o kung almost done na nga natalana na nga makabulig para makumpleto ang inyong proyekto? Yes. Ang atong nga Station 0 plus 90 to Station 37 plus 564, Sir JP, ang coverage ng aton nga ongoing works, halin ini sa Banwasang Kalinog, palabot sa Banwasang Lambunaw, Haniway, kag Badyangan. Ang mga areas nga mga may major ongoing works kita. And then for the remaining sections of the Highline Canal, na recently lang natin gin-award, may ongoing mobilization ng aton nga mga contractors sa areas ng Kabatuan, areas ng San Miguel, Badyangan, and other areas ang masunod pa, Sir JP. So, mga recently lang na nato na award ng mga contracts. That's why ongoing pa ang mobilization sa aton contractor. But for the first section of the Highline Canal, we are positive nga before the end of the year matapos ng ini nga first na section, and we can also consider providing irrigation sa aton nga mga farmers along the stretch of the canal that was already completed. Ayun. So Steve, while we understand nga near completion ang inyong proyekto, pero nakaumpisa na inyong serbisyo sa pila ka mga mangunguma within the area. May know, sir, may datos bala ka mo kung pila nga ka mga mangunguma or Farmers Alligators Association ang naserbisyuhan sa sining proyekto? Well, isa na siya ka milestone sa aton nga implementation sa project, Sir JP, because hindi pa man fully completed ang aton nga project, but mayara na kita partial nga irrigation na na-provide sa aton nga mga farmers. So before the end of the year last year, 2025, Sir JP, may report na kita nga around 500 hectares ang aton nga
initially nahatagan sa irrigation sa new areas sa aton nga project. New areas, Sir JP, amo ning mga areas nga previously rain-fed, subong pa lang sila nakabaton sa irrigation water naton. And then mayara kita 10,000 hectares nga na-regenerate or na-rehabilitate sa downstream nga portions existing nga national irrigation systems. But isa gid sa dako naton nga gina-share nga istorya, Sir JP, is ang recent ini nga natabo sa may Banwasang Kalinog. Ang Banwasang Kalinog, Sir JP, wala pa gid ni sila nga irrigation system nga provided by NIA, but with the partial completion of our Zone 1, may isa kita ka Irrigators Association, Sir JP, nga nag-try sila mag-double dry or mag-third cropping, which is the very first time, Sir JP, nga nakatry sila nga mag-third cropping. Kaya isang una, once or twice lang gid sila makatanom, swerte pa na ang dry season nila nga planting kung may tubig pa sa ilang ulumhan. But this year, nag-try ang aton nga mga farmers sa may Agbato Irrigators Association naton dira sa may barangay sa Aglibakaw, Bado, ag Tuyungan sa Banwasang Kalinog na mag-venture into third cropping or double dry nga ginatawag namon sa NIA. And ang ini nga double dry nga venture sa aton nga mga farmers, no, nagtanom ang around 149 ka members ng aton nga Irrigators Association, covering 15 hectares ining initial nga tamnan nila for double dry as pilot sa aton double dry dira sa Kalinog. So we are expecting, Sir JP, nga maka-harvest ng aton nga mga IAs by the end of this month or first week of July. That's for the double dry or the third cropping. So first time ina nga natabo, Sir JP, it's because nga may ara na kita partial nga irrigation na gina-provide dira sa Banwasang Kalinog. Ayun, kanayo mati ang despite the partially completed pa lang ang ining nga proyekto, amat-amat na naton makita na ang gina-visualize nga impact sini sa komunidad with this sa duaning mga rain-fed nga mga area nagakalabot na karon sang irigasyon kag kung sadto limitado lang to second cropping, subong nagadangat na sa third cropping aton sini nga mga mangunguma. Sir, medyo malayo-layo pa ang 2027. We still have 1 year and a half no para nga maghulat sa sini nga completion. But for this year 2026, may we know pila ka mga area ang ginalauman naton nga mabuligan o kung maserbisyuhan with this ongoing partial completion sang sini nga proyekto. Well, as of this time, Sir JP, may ara kita sang ongoing works sa aton nga Zone 2 Main Canal 1 to 6. Ang coverage ng aton nga Zone 2, portion sang Banwasang Lambunaw, portion sa Banwasang Haniway, kag portion sa Banwasang Badyangan. And all our structures are expected to be completed before the end of the year. So once nga ma-complete na yung aton nga mga main canal, Sir JP, pwede na siya maka-partial liwat additional provide irrigation services hopefully by next year. Kaya ang end gits, ang completion gits sa mga structures natin is by the end of this year. So kung as long as makailig na ang tubig naton sa Highline Canal, sa completed portion sa Highline Canal, kag may ara nakita available nga main and lateral canal, Sir JP, kina-try gid namon nga maka-deliver kita sang irrigation water as soon as possible because aton nga mga farmers no kapila na gid nila ginapangayo sa aton, Sir JP, kinahanglan na gid ang tubig sang aton nga proyekto, especially that we are anticipating an El Nino phenomenon starting this year until early next year. So dako gid ang pagkinahanglan naton sang tubig and we are trying our best nga ma-deliver ang tubig sa aton nga mga farmers. Ayun, sinalansyon mo sir ang tungkol sa El Nino. Late last year may ara sang posible ginanunsyo sang posible nga mild La Nina and recently na-mention no, nga may ara naman sang pamahog sang El Nino. Paano ka mo sir nag-a-adjust? Apektado bala ang proyekto and ano ang ginatanaw naton nga epekto sang sini nga proyekto para mabatuan naton ang halit sang El Nino? Yes. There are two sides of this phenomenon for me, Sir JP. Una-una, on the side of the Project Management Office, ang aton nga ongoing work sa kanal naton, Sir JP, are majority earthworks, excavation works, and concrete works. So, nagakut-kut kita sang duta, nagaplastar kita sang semento, nagabuhos kita. So, kinahanglan gid ang favorable weather. And this
El Nino may also be favorable at some point sa aton nga implementation sa project because kinahanglan naton ang mainit nga tiyempo para tayuyon ang aton nga pagtrabaho sa aton nga irrigation component. That's for JRMP2, Sir JP. But overall, for NIA's operation, negative ang impact sa El Nino because ang El Nino will drastically affect ang aton nga cropping calendar sa aton nga mga mangunguma, ang tiyempo sa ilang nga pagtanom kung ano nga klase sa mga varieties ang kinahanglan nila itanom. Now, sa operation, maapektuhan gid ang supply sang aton nga tubig kung may ara sang El Nino. And that's why ang NIA Region 6 as of this time nag-advocate gid for solar pump irrigation and nag-revise kita sang aton nga mga cropping calendars to adjust to the effects the potential effects of El Nino, Sir JP. And amo na ang two sides ng El Nino nga story, Sir JP, both positive and negative siya. Positive siya for ongoing projects para matapos ang earth and concrete works naton, but at the same time sa aton nga operation makulang gid ang aton nga tubig. Expected gid nga magamay ang supply sang tubig nga nagakadto sa aton nga mga irrigation canals. I see. Pero sir, may we know currently pila sir ang volume sang tubig nga natipo na sang dam kag ang tubig bala nga natipo naton mangin bastante pananglit nga magalalagid ang impact sang sining El Nino. Well, as of today, Sir JP, no, based sa aton nga monitoring early this morning, ang aton nga elevation sang tubig dira sa amay aton nga Halaor High Dam, which is this is for JRMP2, ang aton nga tubig is at 142 meters above sea level. So this is around 46 meters na ang kalayoon niya from the spilling level of our dam. So far, isa ini siya sa mga lowest point sang aton nga reservoir since the time nga nag-collect kita sang tubig, Sir JP, last 2024. Amo ning pinakanubo nga ginabot naton susumbong nga level sang tubig kag ang aton nga volume ara sa may 35 million cubic meters. Inibangod nga wala gid sang ulan for the past few months dito sa may babaw sa bangin sang banwa sang Kalinog, Sir JP, and sige-sige ang aton nga release sang tubig kay may ara man nga double dry nga cropping diri sa downstream nga portion sang Halaor River system, especially sa Halaor proper, which is amo nang coverage nga ang dingle nga area nga may ara kita da existing nga mga farmers nga nagahulat nga may tubig nga nagailig sa aton suba. So with this said, kung makita na natin, even for the longest time nga wala ulan dito sa JP, may unod sa gihapon ang aton nga structure, kag sige gihapon ang release naton sang tubig. And during its operation in the future, as long as nakakolekt kita sang sufficient amount sang tubig, ang capacity sang aton nga dam is 250 million cubic meters of water. Kung during rainy season, nagasigi collect ang aton nga dam sang tubig, we can provide irrigation water even nga may ara sang expected nga drought, because the project was designed this way nga nagakolekta siya sang tubig para gamiton for lean months nga wala sang ulan. I see. So wala sang kabalakan sir no nga kung sini nga mga mangunguma just in case gid man nga maglala ang El Nino, to the rescue ang JRMP2 sa ila kinahanglanon. Yes, Sir JP, I'd like to add to that point nga while we are not yet operating sa new areas ng irrigation naton, ato pa lang partial pa lang naton, Sir JP, ang gina-provide naton, but ang tubig nga ginabalik naton sa suba, ginagamit pa ni siya sa downstream nga Halaor River, and then galabot ini siya sa aton nga Halaor River irrigation system, which is amo nang dam naton sa Dingle. So kung anong ginaula naton nga tubig halin sa dam subong kay wala pa man kita divert sa aton nga Highline Canal kay hindi pa gid siya fully completed, ginabalik naton sa suba para suportaran ang water requirements ng aton nga downstream nga dam, which is amo nang dam naton sa Dingle, Sir JP. I see. Pero sir, what are the mitigations nga ginapatuman natin right now para at least daw hindi matamaan man ang dam no, sa mangin demand sa ulihi, considering nga ginapananaw naton ang posible pagluntad sa drought, sir? Well, as of this time, while we are not yet in full operation, Sir JP,
in place naman ang mga plans on how to make sure na during lean months, like for example, extreme drought na ma-experience nato in the future, na operational ng aton nga structure, mayara kita nga dam reservoir rules nga ipaga-follow. This is already prepared by our consultants, no? Kung ano ang prioritization naton during this time nga may aras ang long drought, kag diin nga mga areas lang kita pwede maka-irrigate during long drought while maintaining nga may ara kita nga ginabalik nga tubig sa suba para hindi siya completely run dry, and at the same time may iban pa kita nga components like bulk water, which is very crucial man during drought, no, nga magiging source ng tubig for City of Iloilo and other neighboring municipalities ang aton nga structure. So there's a rule, there's a guidelines nga ginaobra sa Subong on how to make sure nga may ara kita sang supply sang tubig. And not only that, Sir JP, siguro idugang ko na lang gid nga on the environmental aspect, si NIA is working together with DENR in maintaining our watershed. So nagpananom kita kahoy, but para sa future may ara gid sang tubig nga mailig mabuhi gyapon ang suba nga naka-connect sa aton nga structure sa aton nga reservoir, thereby ensuring nga may ara kita tubig for multi-purpose uses including irrigation and bulk water. Ayun, it's good to know nga may ara na nga system in place, no, just to make sure nga maging sustainable gid ang paghatag sa nga tubig sang sining dako nga proyekto sa atong gobyerno. So Steve, gusto naman nga magpalawig pa, unfortunately ginatunga ko lang ang oras kay I still have another guest nga need ni accommodate ang imo sir nga mensahe sa aton sining mga tagpalamati subong aga. Yes, Sir JP, on behalf ni Watts sa aton nga regional manager nga si Engineer Jonel Bores, kami nagapasalamat gid for this opportunity nga ginhatag ninyo para makashare kami sang update sa aton nga project, which is Halaor River Multipurpose Project Stage 2. Ang aton nga project again is ongoing, and while we are not yet done with the implementation of the project, we continue to implore the support of our listeners, our stakeholders, Sir JP, nga padayon kita nila nga pagasuportahan because crucial gid sa completion sa project ang support sang aton nga mga stakeholders. And we are doing our very best to finish the project as soon as possible, and we assure you that majority, if not all of the components, will be completed gid na by December 2027, and we will have full operation by early 2028, first quarter of 2028, because we acknowledge nga kinahanglan na gid naton ang ini nga project, Sir JP. Madamo yung salamat, Sir Steve, sa imo sa nga oras kag impormasyon for your works and words para sa bayan. Madamo nga salamat kag padayon. There you have it, mga biyan, si Sir Steve Cordero, ang OIC sa Institutional Development Division sa NIA Western Visayas, agot sa latest nga mga development, mga biyan, sa NIA Region 6. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:31 sa aga. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:31 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, mga biyan, panibag-o naman nga bisita nga aton sining mangin kaupod with the person of Sir Alfred Vengar Ferreiro sa The Mission to Seafarers. Ang ila sining aktibidad aton hibaluon pagkatapos lamang sang pila ka paanundong. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet.
brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. There'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa siling oras mga biyan, higangota naman nato ng isa pagid natong kabisita subong iya nga aga from the organization nga The Mission to Seafarers, si Sir Alfred Ven Garfereyo. Sir Ven, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Hello sir, good morning sir, and good morning sa tanan nga tagpalamati isang Radyo Pilipinas Iloilo, and thank you so much Gid for having me here sa network sir. Ayun. Sir Ven, sa mga first time mapatian ang tuhoy sa The Day of the Seafarer kag sang inyo sining Seafarers Wellness Festival, ano bala ini kag ano ang katuyuan sang sining aktibidad? Thank you sir no, and first before ko na sabton, I would like to greet ang tanan nga tagpalamati ng mga seafarers dire subong sa Western Visayas and in the whole Philippines. Happy International Seafarers Day. And saludo gid kami sa tanang ginaubra ninyo. So, ano ang Day of Seafarers? It's actually an international celebration sang ato ni mga seafarers, no? To celebrate ang ilang important contribution bilang isa ka marino sa global trade naton and our economy here in the Philippines and to the whole wide world. So, isa ini ka whole world na celebration to celebrate them as a seafarer and their contribution gid sa aton nga economy. And with that, we would like to celebrate the International Seafarers Day through a Seafarers Wellness Festival. So kung diin, gina-imbitar gid namon ang mga seafarers sa ilang family to join us with this event and with this program and with this activity na kung sabihin gina-promote nato ng holistic wellness, lakip ang mga physical, no, mental, social, and spiritual well-being isang isa ka seafarers and their families para mas makabakod, mas mapapaskog pagid ang ila balasor nga resiliency kag paging mas matatag nila as a seafarer kag of course sa ila man yung mga family sir. Ayun. Sir, ang ining wellness festival that you've mentioned, is this the first time, sir, na ginhiwat ini or nangina yearly na ining activity kag nga Iloilo ang ginpili ninyo? Yes, this is actually a first time nga ginhiwat namon sa may Iloilo, but on a normal basis, we celebrate International Seafarers Day sa may Manila, which we tackle mostly about rights and welfare. But this Seafarers Wellness Festival is a first time to have a regional event dira sa may Iloilo on June 27, this coming Saturday na sir. I see. Sir, while the emphasis naton sa mental health or the wellness gid sa aton sining nga mga seafarers, no, not only the physical nga wellness ang aton sining gistoryahan, ano ka importante ang ining parte sa aton sining pagiging healthy, ang mental wellness, no, kag ang physical wellness, sir? Of course, very important gid ang wellness nga topic, especially sa mga seafarers naton. Kay one, very important gid kay very mataas ang demand sang work sang isa ka seafarers when they are working on board the vessel, especially sa physical nga aspect and then mentally aspect. Was it important kay one, medyo makapoy, not medyo makapoy gid ang obras sa isa ka seafarers, and they usually experiences work fatigue, kung kaisa long hours work na ginagawa nila sa barko, and kung kaisa limited yung mga exercise, and of course lack of sleep na ginabatsyagban sa mga seafarers nga nagatrabaho sa may barko. And secondly, sa mental aspect naman or mental well-being aspect, kung kaisa ang extreme balasir nga isolation
extreme na loneliness na gina-feel sa isa ka seafarers. So working away from home from their families could sometimes lead to anxieties, loneliness, extreme loneliness, extreme probably could lead to depression. And worse is makaisip sila or makauna-una sila sa thoughts about suicide, which is nagataas na ang rising cases sa mga seafarers natin. So it is very important yun to talk about the mental wellness and of course the physical wellness, and in addition to that, spiritual wellness man sang isa ka seafarers, because let's face it, bilang isa ka Filipino seafarers, we are also anchored sa aton faith to, you know, to motivate us and to keep us moving forward. So, there is a my Seafarers Wellness Festival. We would talk more about this on a forum, kung ano ang mga possibly nga mga tips, anong possibly nga pwede maubra sa isa ka seafarers to mas mapanamit pagid ang ilang wellness, both physically, mentally, and of course, in addition, ang spiritually, sir, nga aspect sa holistic wellness ng isa ka seafarer. Let's talk further about the details, sir, sa sining Seafarers Wellness Festival. Diin gid ini siya, sir, hiwaton, what time, kag sino bala ang mahimo makapasakop? Oh yes, Seafarers Wellness Festival will be celebrated and we held on Iloilo Convention Center, Icon sa may Mega World. This will be on July 27, beginning from 1 p.m. to 6 p.m. And invited tanan yung mga seafarers ng Ilonggo or in Region 6 in Gibaras, pwede man, to join us in this event. Of course, welcome man ang mga families ng mga seafarers. All they need is to sign up and register sa ato because we are only catering limited slots, no? So seafarers, families nila, and of course mga seafarers, advocates, and maritime stakeholders nga ara dira sa may Region 6, sir. I see. Sir, ang ining registration, libre bala ini or it comes with a fee para sa mga seafarers kaga subuman sila nga pamilya nga interesado nga magpasakop? Yes, sir. Ang aton registration is free. Wala sa may balayran nga any registration fees nor membership fee. So tanan ini nga activities, tanan nga mga services nga ihatag natong during the said event are all free. Libre ini para sa aton nga mga seafarers and aton nga mga other participants who are willing to join. Ayun, and so para mahatagan pagid sa ideya ang aton nga mga tagpalamatias to activities and services nga lauman during the Seafarers Wellness Festival. Sir, pwede mo bala sa aton mahatag ang glimpse ano bala ang lauman nila the moment nga magpasakop sa sining aktibidad? Well, ang pwede nila ma-expect is we have a forum, of course, sa rights and welfare sa mga seafarers, and of course, forum as well sa well-being, holistic well-being aspect naman sang isa ka seaman. And on top of that, may ara kita nga mga free yung mga services, may ihatag free dental cleaning, free ear cleaning, and then check-up. May ara mga nga mga basic medical consultations nga ihatag man. Free nga mga spa, nga mga massages para sa mga seafarers naton. All of this are free para sa aton nga mga participants nga mga marino. And of course, ang aton nga advocacy sa aton nga event nga ini is of course one is to empower and to recognize and appreciate ang mga contributions ng aton nga mga marino dira sa may Region 6 sa aton nga world economy and the Philippine economy. Of course, to highlight ang ilang mga skills, ang ilang mga kaalaman or knowledge in creating and supporting a community among seafarers and mga stakeholders. And of course, to raise awareness man sa mga issues o mga challenges nga usually gina-face sa aton yung mga seafarers while they are working on board the vessel. And syempre, celebration and festival nga itawag, we would like to have or create or build a sense ng supporting na community bala among seafarers. So may ara kita, we would like to celebrate togetherness. May ara kita do open mic during the event. There are also appreciations sa mga seafarers naton. So we will give tokens on how token of appreciation para sa mga matambong ng mga seafarers during the event. Fiesta Fields gali ang ining aktibidad may ara sa mga caravan of services o kung may mga nanoy tuway nga serbisyo that they may avail samtang hulat sa nga forum o kung samtang nagapamati sa forum. Sir, aside from health concerns, ano pa gid nga mga issue sa nga aton sining nga mga seafarers ang gilalauman nga madiskusyonan o kung maistoryahan sa inyong aktibidad? Aside from health concerns nga
or holistic wellness concern nga pwede na ito may istoryahan, common issues ng the onboard the vessel is bullying and harassment, and we would like to tackle that as well during the event, no? And other than that, mga common issues sige na face nila is mga contract substitutions, kung kaisa mga delayed yung mga payments on board the vessel. Other seafarers sometimes ang ilang mga concerns na usually ma-receive namon diri sa Mission to Seafarers is hospitalization bala while they are nagalayag sila or nagasail sila and mga-hospital sila and wala sila mga kilala ng mga families dito. We cater such cases and issues as well. So aside sa physical and mental well-being, we will also tackle ang aton yung rights and welfare sa mga seafarers. So seafarers could have questions, could have clarifications coming from different agencies or maritime stakeholders nga ara nga ma-join man during the said activity and event naton on 27. Sir Ben, if you don't mind asking, seafarer ka man sir mismo? Yes, sir. I used to sail dating ako nga seafarer, then I stopped sailing because of some personal issues. But now, I am working as the program coordinator of the Mission to Seafarers Philippines. So, it's time naman siguro for me to bring back or give back to the community. So, I'm working here with the Mission to Seafarers and catering mga families sa mga seafarers. And of course, pinaka-importante ang mga seafarers natin. Sir, earlier na-mention, I asked you that question because earlier you mentioned nga hindi lipod sa atong ihibalo ang struggle as to mental health sa aton sini nga mga kauturan nga seafarer. May enough ba sir nga avenue or outlet or any channel ang mga seafarers nga may maistorya sila, may makonsultahan sila while they are on board? Sometimes nagasuffer sa depression, anxiety, and any other mental health concern. Yes, sir. There are different organizations that can actually cater sa mga seafarers natin who are struggling mental health. But of course, they need to also to know ang policies ng ilang company or policies ng ilang local manning agencies in terms of these kinds of aspects. Because maybe there would be welfare officers ng ilang mga companies or iba niya mga processes on how are they going to go through with such issues. But definitely, may ara sila mapalapitan, such as sa amon, sir, the Mission to Seafarers Philippines, we are welcome and we are open to seafarers who have been struggling with mental health issues to reach out to people nga makabulig sa ila. Or maybe, pinaka-easiest way for seafarers nga reach out or talk about mental health is talk to their families or talk to their friends and let them, kumbaga, word of mouth na and syempre mga family nga na, ang family nato, ng mga friends nato, they will make way to help us, especially knowing nga ara sa may barko, isolated kita and we are away from land. So mangita na sila way and they can definitely reach out to us, the Mission to Seafarers, for these kinds of challenges, these kinds of struggles na gina-go through sa aton yung mga seafarers. So definitely, Sir JP, may ara agad ng mga tao, may mga organization that these seafarers can reach out in terms, in times nga if they go through such difficulties on board the vessel, sir. Thank you for emphasizing that, sir, that through your organization and the many more organization nga available kadaga hatag sing ila sini nga serbisyo sa ranggid nga mapakigbatuan ang problema naton sa mental health. Kiti ang iban na mention ko ina malayo sa ila pamilya, may mga anxiety, may mga kaugalingon nga mga problema ginatubang that they feel hopeless at times, pero they need to remember lang may ara sang posible nga maistorya, may ara sang posible nga mapalapitan para mapakigbatuan ang anuman nga panghangkat nga ila ginatubang. Sir, aside sa sining wellness festival, ano pa ang mga programa nga focus o kung tutukan gigaron sa the Mission to Seafarers? Well, may ara kita apat ka main programs natin there is a Mission to Seafarers. So one gig natin is ang Family Support Network, sir, where we gather ang mga seafarers families from all over the Philippines to support each other and then to give care for each other. So sa mga wala pa, just
a little bit of information for the benefit of everyone. The mission to seafarers has been in the industry, Sir JP, for almost 175 years now and counting. Amo yung nakadugay ang mission sa industriya sa maritime, no? And we've been catering, helping seafarers for 175 years. And here in the Philippines, we are 13 years now and counting. So we are in 200 ports in 50 countries all over the world. So definitely sa 50 ka na country and 200 ports, ang mga seafarers nga layag and naga-sail definitely could reach out sa mga centers naton and mga counterparts naton all over the world. So here in the Philippines, mayara kita mga four main programs sa ginahatag, which I have said earlier, which is the Family Support Network, where we gather ang mga pamilya sa mga seaman. Because let's face it, kung kaisa, ang tanaw sa mga common people o mga ibang tao sa mga seafarers, kung kaisa, damo kwarta, Sir JP, di ba? Or may manggaranon, but they don't know ang struggle nga gina-face sa mga seafarers and their families. Hence, we gather them to support each other and then to give care for each other. Kaya sila, ang mga families sa mga seafarers nagkakaintindihanay, and as well as proper dissemination or good dissemination of information. Kay, for example, kung may problema ang isa kasiman, if we have that network sa isa ka area, pwede nila ma-reach out ang mga families yun, and through that family network na may ala kita, they could reach out easily sa aton yung head office, and it's easier for us to give the support para sa mga seafarers. And then we would like to call this a continuity of care. Okay, I'm just gonna give an example or a story lang, a little bit of a story on how this our program works. Kay may ara isa kasiman nga nagka-problema sa may sagwa. And then nag-reach out siya sa isa family support network naton sa may Romblon, and ang aton nga family support network dito sa Romblon nag-reach out sa amon nga may problema gani ang kilala nga seaman dito sa sagwa. So of course kita sa head office naton diri sa may Manila, gin-contact natin ng ating counterpart dito sa may sagwa sa Pilipinas or abroad to support ang seaman dito na hospital sa may sagwa. And eventually, nahatagan support, nahatagan sang assistance ang seaman dito, and the seafarer there is very happy and very appreciative. And ang nanay sa seafarer actually naghamba sa amon nga actually nahamtang siya, and she felt niya as though okay na siya knowing nga may ara kita or a mission to seafarers nagkadto dito sa iya bata. And she felt nga her son is safe and her son is in good hands. So nahamtang siya. Wala na siya nag-worry and knowing nga ang atong counterpart nagkadto dito for that support. So we call this as a continuity of service or continuity of care. Regardless kung di ikaw sa bilog ng kalibutan, as long as you are seafarer, the care that we give is ara dito, sir. Ayun, that's how established and how strong the network is. Kay hindi lang galit din sa Pilipinas. This is the international organization catering sa madamo nga seafarers, not only sa mga Filipinos nga yara karon sa aton sini nga mga kalalawran. Sir, gustong taman nga magpalawig pa? Yes, sir. Ayun. Sorry sir, i-continue ko lang last sir ang aton yung mga services sa MPS, no? So secondly is ang welfares. Ayun, sir. Kita mga free nga mga welfare assistances, advices coming from a network of our volunteers of doctors, volunteers of lawyers para sa mga seafarers. And we give confidential nga mga welfare support sa aton yung mga seafarers. Hence, kung magpalapit sila sa aton, hindi kita magulik sa ila. And of course, may ara kita free mga transportation services para sa mga seafarers natin nga nagakadto sa Manila. Just they have to book us ahead of time. And of course, may ara kita mga well-being programs na gina-support o ginahatag sa mga seafarers natin. And of course, para sa pamilya nila, we call them financial well-being. We care financial well-being. And then second is social well-being nga training or activity or seminar. And pinakabago namon is Safe Talk, which we talk about suicide awareness for seafarers and then for their families. Ayun, kadamo sing services nga worthy gid nga kabayng no nga masapakan kag ma-maximize ang aton nga mga seafarers. Kay for sure ini nga mga struggles sa common nga ginaatubang gid no sa nga madamo nga mga seafarers sa aton sining pungsod. Gusto ko man sir nga magpalawig pa, but unfortunately we only have limited time left. Siguro last two questions sir before we throw the last question. Ang imo sini sir mga luyag pasalamatan.
Madamo gid nga salamat. One is of course sa LGU Iloilo for the support, sa MICE office kay Mayor Raisa for the support nga ginhatag nila sa aton, Kota Club, John B. Lacson Foundation for the support as well, SPTS maghatag man sa support sa aton, and of course all the maritime stakeholders nga reach out naton, PCG, ICPO nga naghatag gid sang ilang support, Marina of course, DMW, Paamusok nga naghatag sang ilagid nga suporta kag sa aton nga organization, sa aton nga palapit nga Seafarers Wellness Festival. And sa mga wala pa na mention nga mga stakeholders and participants, no, thank you gid for hoping to make this event a realization. And of course sa inyo man, Sir JP, for allowing us to be here sa network to share and then to invite seafarers, no, to share our works and then the services that we do for the benefit of our seafarers and then for their families. So madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. And lastly, Sir Ben, ang imo sining nga imbitasyon sa tanan nga mga pamilya kag seafarers nga nagpamati subong nga aga nga mag-upod sa inyo sining nga Seafarers Wellness Festival. Yes sir, so ginatamiyaw ko gid kag ginabi-abi pag invite ko ang tanan ng mga seafarers sa Western Visayas to join us this coming June 27 sa ICON or Iloilo Convention Center for a Seafarers Wellness Festival. So madamo, we have a lot in store for you, and we are also inviting families of seafarers to join us for this for this event for the benefit of our seafarers, and of course para sa inyo man yung mga families of seaman. So please join us and we will appreciate, we will celebrate works kag ang mga services sa ginhatag sa aton sa mga seafarers. Sir Ben, madamo nga salamat sa imo sini nga oras kag impormasyon. Happy International Seafarers Day kag for the works and words para sa bayan. Padayon kag salamat. Thank you, good sir. God bless. There we have it, mga abyan. Si Sir Alfred Ben Garforio, ang aton sining nga abyan gikan sa The Mission to Seafarers sa pagpaambit sa aton sang pila ka mga detalye. May kang tanan mga abyan sa ila naghilapit nga aktibidad. This would be on Saturday, June 27, mga abyan sa Iloilo Convention Center. Ang ila sining aktibidad bukas ini sa tanan nga mga seafarers nga luyag ka mag-avail, no? Upod man ang ila sining nga mga pamilya mayara sa mga libre nga serbisyo, and of course may forum agud istoryahan ang pila ka mga panghangkat ug challenges nga ginatubang sang aton sining nga mga seafarers. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:55 sa aga. Wala kita sang oras kinabilin sa aton sining nga pagparagad. Gusto hon taman nga magpalawig pa maghatag sa mga dugang nga mga impormasyon. Sad to say, it's time to say goodbye. Ulot na kita sa liwat sa masunod nga simana, same time, same station. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Issue kag iban pa diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. balita, issue kag iban pa diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.